Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. Praise the Lord. Ilang araw na daw sabi ng ating presider bago magpasko. We have only 5 days. Ako, bless na bless po ang bawat isa. Naririnig niyo po ba ako? Amen! Naririnig niyo po ako? Amen! Kami po, di mo naririnig, ate. Ayan, narinig na kita. Akala ko sasabihin. Ikaw lang. Amen! Ayan, di ka na namin Dinig ka na namin, naririnig. amen! Ngayon wala na. Yan. Hindi naman siya nagsasalita. Hindi nagsalita siya, walang boses. Yan. Yan. Okay. Ayan, okay na ba? Yes Okay po. na, okay na po. Ayan, sige. Magsimula na tayo kasi alam ko na merong gagawin si Lord sa araw na ito. So, magpipray po muna ako. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Salamat, Lord, na natasan mo ko, Panginoon, na mag-share, Panginoon, ng short exhortation ngayong araw na ito, Panginoon. Hayaan mo, banal na Espiritu, ikaw ang mag-open ng aming spiritual ears, spiritual eyes, oh God, even our hearts, Lord Jesus, na maging receptive kami, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito. At maunawaan namin, Panginoon, kung ano man ang mensahe mo ngayong umaga, Panginoon. Salamat, Lord. Gamitin mo lang ako, Panginoon, at itago mo ko sa iyong likuran, oh God. It's not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. So, ngayon po, dahil Pasko, yan. So, ngayon ang aking i-share po sa inyo ay, ayan, nasa screen naman na po siguro, no? So, why Christians celebrate Christmas? And may subtitle siya na Truth About Christmas. So, bakit nga ba nag-celebrate ang mga Kristiyano ng Christmas? So, sabi po dyan sa second slide natin, Christmas is celebrated by Christians to honor the birth of Jesus Christ, the Savior of the world. So it is a time to reflect on God's love and His plan for humanity's redemption. So yun po yung pinaka-reason kung bakit po tayo nag-celebrate ng Christmas as Christians. Ngayon, bago yan, merong mga biblical truth about Christmas. Yun po yung gusto kong i-share sa inyo. So yung truth about Christmas, the truth about Christmas is rooted in the celebration of the birth of Jesus Christ, which marks God's fulfillment of His promise to send a Savior to redeem humanity. So, while the Bible does not specify the exact date of Jesus' birth, Christians observe December 25 as a day to honor and reflect on the pivotal event in human history. So, nag-research ako regarding that. At wala pong sinasabi na si Jesus Christ talaga ay pinanganak ng December 25. So, ang konsepto po na yan ay nanggaling po sa mga Roman Catholic. At dahil iniisip nila na, kasi pagan po talaga, kung tutuusin, paganism po ang pag-celebrate ng Christmas ng December 25. But then, nung inintroduce nga po, sinabi ko sa inyo na bakit nga tayo nag-celebrate? Kung ito ay pagano, ito ay makamundo, bakit natin sineselebrate? Ang iba po ang nasa konsepto na bilang isang mga Kristiyano. Tayo, nire-remember natin yung kapanganakan ni Jesucristo, yung nativity niya, kung paano niya niligtas ang mundo. At ito yung time na kung saan nire-reflect natin, ginugunita natin yung pag-ibig ng Panginoon at kung ano yung plano niya para isalba o iligtas ang sanlibutan. So, punta po tayo sa biblical perspective. Kung mababasa po natin dyan, basahin po natin. Okay. Basahin po 2. Ayan, may kita po natin dyan. Yan po yung the birth of Jesus Christ. So, the Gospel of Matthew and Luke, sila'y nagbigay ng detalye sa storya ng kapanganakan ni Kristo that He was born in, saan po pinanganak si Jesus Christ? Sa Bethlehem. Okay. Bethlehem sa pamamagitan ni Mary, a virgin, through the Holy Spirit. So, in Luke 26-38, kung babasahin natin yan, yung kanyang story, and sa Matthew 1,
verse 18 to 25. Isa-summarize ko na lang. So his birth was announced by angels as a moment of great joy and hope. Sabi sa Luke 2 verse 14, glory to God. The highest and on earth peace, goodwill toward men. Anak ni Jesus Christ talaga magbibigay talaga ng kaligayahan at kasiyahan sa buong sanlibutan. Ang mga Hudyo, iba yung mindset nila kasi ang sabi nila, ang Mesaya nila, ang kanilang tagapagligtas ay manggagaling sa linya ng mga hari. Yun. So, iba yung concept nila. Kaso lang, saan nga ba ipinanganak ang Panginoon? Sa sabsaban lang. So, pangalawa po, ano pa ang pangalawang biblical perspective? So, una, the birth of Jesus Christ. Pangalawa, the prophecy was being fulfilled. So, ano yun? The prophecy fulfilled sa Isaiah 7 verse 14, sa Old Testament po yan, na ang sabi, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him prophecy ni Isaiah, Prophet Isaiah, ay nangyari 2,000 years ago. Or, yes, ganun po ang nangyari. So, ang tagal nilang naghintay. Pangatlo po, ano po ba yung purpose ng kanyang? So, sabi po sa John 1 verse 29, si John the Baptist po yung nag-declare nito, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world, His birth was the beginning of God's redemptive plan. So kung alam naman po natin na from the beginning in Genesis, nasira po yung plano ng Panginoon, yung blueprint niya dahil sa ginawa ni Lucifer na nagkaroon din ng kasalanan si Eva at si Adan. So dahil doon, nagkaroon ng kasalanan at na-separate po tayo sa Panginoon. And through that, dahil sa mahal ng Panginoon ang sanlibutan, nag-isip siya ng plano na ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, nagkatawang tao. So, tandaan po natin na si Jesus Christ is 100% human, but He is also 100% God. So, hindi po natin yan mababago. Yan po talaga yung katotohanan. So, ano po yung origin ng December 25? Bakit nga ba December 25? Sabi po dito, the Bible does not mandate the celebration of Jesus' birth or specify a date. Nabasa ko nga po sa research, sabi nga nila, ipinanganak daw si Jesus Christ actually parang during summertime in Israel. So, it could be like March 25. So, tinama lang po kasi nila yan sa, tinitingnan kasi nila yung solar system natin. At tumama po yan sa tinatawag nila na summer solstice, na kung saan nangyayari po yan during March 25. Pero ang ginawa nila, since ito ay pagano, iniba nila yung konsepto, ginawa nilang December 25. So, it was centuries ago na pinili nila itong December 25, possibly to provide a Christian alternative to pagan winter festival. So, ginaganap ito during winter festival. So, what matters most is the focus on Christ and His mission. Amen? So, doon po tayo mag-focus sa mission at kung bakit ba ipinadala si Kristo dito sa sanlibutan. So, modern Christian tradition. So, while many Christmas traditions like gift giving, ginagawa natin to, nagde-decorate tayo ng Christmas trees. Kung iba, naniniwala sa Santa Claus, yan. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, hindi natin pinaniniwalaan yon. So, it is a cultural and secular origin. So, nagsimula ito sa sekular at mga kultura ng mga pagano. Christians are encouraged to focus on the true meaning of Christmas, celebrating Jesus as the light of the world. Sabi sa John 8 verse 12, and sharing His love with others. So, sa atin po bilang mga Kristiyano, actually hindi December 25 lang, kung hindi araw-araw sa atin ay Pasko. Naniniwala po kayo doon? Amen. Amen. So, sabihin mo nga dyan sa kaliwa at kanan mo, kapatid, sa atin, araw-araw ay Pasko. Sa inyo nang aginaldo. O, paingin na daw ng aginaldo since araw-araw ay Pasko. Ayan. So, yun po yung mission, no? Ayan. So, ano po ang true message ng Christmas sa atin? Naglagay po tayo ng 3 bullets dyan. Number 1 is God's love.
Paki-recite nga po ang ating Bible verse sa John 3 verse 16. Ano po ang sabi doon? 1, 2, in chorus, go! For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. So ito po yung tinuturo sa atin ng Biblia that Jesus' birth fulfilled the God's promise to send a Messiah to save us from our sin. So lahat po tayo ay makasalanan. We fall short from the glory of God. So we need a Savior, and that is Jesus Christ. So number 1 po, kung bakit tayo ng totoong mensahe ng Christmas is yung pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. So, para lang ba sa akin yon? Para lang ba sa inyo yon? Hindi. Ang sabi diyan ay para sa buong sanlibutan. So, ang mission po natin, sabi nga po nung naalala ko, na sinabi sa CIJ, sabi niya, do not delay. Yes, we should not delay. Kung ano man yung plano ng Panginoon, kasi ang gusto niya talaga ay maligtas ang buong sanlibutan sa pamamagitan po natin ng mga nakakilala na sa Kanya. Amen? Amen. At pangalawa po, hope and joy. So the Savior has come to bring peace and reconciliation between God and humanity. So as I already mentioned earlier, that we separated from the relationship of God the Father. So kailangan meron tayong tulay. At ang naging tulay nga ay parang cross yan eh. Nasa kabilang dulo, ang Diyos Ama at tayo ay nasa kabilang dulo din. At ang naging tulay po natin ay si Kristo. At ang tanging paraan lamang para magkaroon tayo ng kaligtasan ay mamatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Wala nang iba. Dahil nga po, dati, ang kanilang pag-offer para magkaroon ulit ng maligtas sila o ma-save sila, kailangan nila ng dugo. Which is ang dugo lamang ng Panginoong Hesukristo, ang perfect sacrifice para tanggapin niya ng Diyos Ama at magkaroon tayo ng salvation. So, mayroon din po tayong Bible verse dyan. Sabi po dyan sa Luke 2 verse 10 to 11, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born for you. He is the Messiah, the Lord. So, si Jesus Christ ang ating Messiah. Ngayon po, bilang isang mga Kristiyano, syempre, parang ang sabi dito, no, do not be afraid, huwag kang malungkot, mag-rejoice ka, magsaya ka, kapatid. Pero bilang isang mga Kristiyano, makikita natin na napakadami po nating pagsubok sa buhay. Lalo na nung naging Kristiyano tayo. Pero sabi palagi ng Panginoon, do not be afraid. Huwag kang matakot, kapatid, kasi kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. He is our Emmanuel. God is with us. Amen. So kasama natin si Lord palagi. Ano man ang pagsubok natin, we have ups and downs sa mga buhay natin. Maliit man yan o malaking problema, alam natin na kasama natin si Lord. Kaya sabi niya sa atin, huwag tayong matakot. Huwag kang matakot, kapatid. Sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, Jay. Amen. And the last thing po is a call to worship. So, a call to worship, kagaya po ng mga shepherds and the wise men, we are called to honor and worship Jesus as King. Sabi po yan sa Matthew 2 verse 11. So, by focusing on Christ, we can ensure that Christmas remains a time of spiritual reflection, gratitude, and joy. So, yun po yung tinuturo ng Christmas sa atin. Yung totoong mensahe, hindi lang yan sa pagbibigayan ng mga regalo, na kung kailan Pasko, kailan ka magbibigay ng gift. Hindi. Yung gift ba ay yung material na bagay lang? Hindi. Kahit yung pagbibigay mo ng oras, pag-ibig, mag-share ka ng encouragement sa kapwa mo. Iyan po yung mensahe ng Pasko. I-reflect po natin to na ngayong Pasko po, mag-focus tayo kay Jesus pa din. Kung ano yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, kung paano tayo magpapasalamat sa Kanya, kung paano niya tayo iniligtas at ngayon tayo ay, yung pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. So meron ka ng
assurance, blessed assurance na kung saan pag dumating ang panahon na dumating na ang Panginoon, ay makakasama natin siya forever. Ayan. Kay Lord lang talaga may forever. Di ba, Kuya Salde? Amen. Meron lang po. So, lahat tayo may forever kay Lord. So, ulitin ko po, ang true message of Christmas is God's love, hope, and joy, and a call to worship. So, as we sing praises and worship to God, mamaya, habang tayo ay nagpe-praise and worship, alalahanin natin kung ano ba yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin at magkaroon tayo ng spirit of joy na kahit na wala kang handa ngayong Pasko, okay lang yan, kapatid. Kahit di mo kasama yung pamilya mo ngayon sa ngayong Pasko, okay lang yan, kapatid. Kasama natin si Lord. At alam natin na kahit wala natin physically, hindi natin kasama yung mga mahal natin sa buhay, but spiritually, alam natin na kasama natin sila. Amen? Amen. Amen. So, I pray and hope na ang mensahe ng Panginoon, may this Christmas lead us to closer to Christ and inspire us to live in His light. So, yun lang po yung may share ko ngayong araw na ito. Ayan po. Ayan. So, nabasa ko na yan kanina, Isaiah 9 verse 6, that is the prophecy. So, Merry Christmas to everyone, and let me close this message sa ating panalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you, oh God, for sending your Jesus, your only begotten Son, Jesus Christ, Lord, para ma-celebrate namin ito, Panginoon, at malaman namin, Lord, kung ano ba ang tunay na kahulugan ng Pasko sa aming mga buhay, oh God. Salamat, Lord, for reminding us, Lord, how precious your Son, Jesus Christ, is in our life, na hindi lamang namin naririnig ang pangalang Jesus, kung hindi, Lord, ito pala, Panginoon, ang naging dahilan kung bakit kami, Lord, nagkaroon ulit ng personal na relationship sa iyo, Lord God. Hayaan mo, Lord, na matamasa namin, Panginoon, tunay na kaligayahan, Panginoon, ang pasasalamat namin sa iyo, Lord God. Lord, hayaan mo na ikaw patuloy na manguna at maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, na nakikinig sa Subliner, even, Panginoon, sa physical church, Panginoon. Lord, continue to bless each and every one of us, oh God. Thank you, Holy Spirit. We praise you and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po, and God bless.